Kamusta mga kaagimat? Welcome back sa aking channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa mutya ng rambutan at taglay nitong bertod at kung may para saan ito may mabisang gamit. Paki-like and subscribe lamang po mga kaagimat kung sakaling nagustuhan nyo ang mga ganitong sahing video. Maraming salamat po mga kaagimat. Ang rambutan ay isang uri ng punong kahoy at kilala sa siyentipikong pangalan nito na Nephrilium lapaceum. Ang mga dahon nito ay pasalit-salit. Ang punong kahoy na ito ay nagbubunga ng prutas na ang balat ay mabalahibo at malabilog ang hugis. Maraming variety ang rambutan na nagbubunga ng iba't ibang kulay ng prutas. Mayroong dilaw, mayroong berdeng mura, may pula at may matingkad na pula. Ang pangalan nito ay mula sa salitang Malay na matawag na rambut mga kaagimat na nangangahulugang buhok. Kaya ang rambutan ay mabuhok ang ibig sabihin mga kaagimat. Bago natin pag-uusapan ang kanyang sikretong mutya, ay alamin muna natin mga kaagimat ang nakakabilib na benepisyong hatid ng rambutan sa ating kalusugan at katawan. Ang rambutan ay mayaman sa vitamin C at ito ay nagbibigay ng 50% na pangaraw-araw na pangangailangan ng vitamina C sa bawat gramo o 5 hanggang 6 na prutas. Nagbibigay din ito ng fiber mga kaagimat, mayaman sa copper at naglalaman ng iba pang mga mineral. Nagpapabuti ng kalusugan ng mata, nagpapababa ng timbang, nagpapalakas ng resistensya. Tataglay din ito ng mga antioxidant, katulong na mapaliwas sa anemia, makakatulong na mapaliwas sa mga impeksyon, makakatulong na mapababa ang bad cholesterol, makakatulong din ito na mapaliwas sa kanser, makakatulong upang malinisan ang kidney, makakatulong na mapataas ang enerhiya, makakatulong na mapabuti ang kalusugan ng balat at buhok. Tungkol naman sa matalinhagang sikretong mutya ng rambutan mga kaagimat ay mayroon itong taglay na mutya at hiyas. Posible na makukuha dito na mutya ay mismong bunga nito na naging bato o di kaya ay kanyang liso na naging bato mga kaagimat at bungay-bungay o buhok nito na naging bato mga kaagimat. Ang parang buhok na balat ng rambutan ang tawag namin dito mga kaagimat ay bungay-bungay. Sa pagkuha ng sikretong agimat ng rambutan ay hindi din madali at bihira o minsan lamang ito magtuhaw at swerte lamang kung ito'y bugna o ipakita sa isang aurang tignog yan ng tagna. Ang mutya ng rambutan ay kilala na mabisang agimat, pangtulong sa pinanon sa mga buntis, sa mga manganganak na babae. Kapag taglay niya itong agimat mutya ng rambutan ay hindi siya mahihirapan sa pagpanganak mga kaagimat. Maging matawa o madali lang ang paglabas ng bata. Dahil ito sa bertod ng mutya rambutan na madulas mga kaagimat. Pero ano ang tamang paggamit ng mutya rambutan kung sakaling may nais kang tulungan na babae na nahihirapan sa pagpanganak? Ituturo ko dito ang step by step na gagawin mga kaagimat para mapagana ang may kagahong o bertod ng rambutan na mutya. Unang gagawin ay kunin ang mutya at ilagay ito sa tubig na malinis mga kaagimat. Pero bago mo ito ilagay sa tubig ay ibulong mo muna sa mutya ang nais mong hilingin, katulad na lamang ng normal na paglabas ng bata sa sinapupunan ng nais mong tulungan na aura. Tapos sambitin mo ang pangalan ng nais mong tulungan na aura mga kaagimat at isunod ang ritual na pampatalab o pampagana ng mutya.
Ito po ang ritual mga kagimat. Isang bisis lamang ito sambitin at nang matapos na masambit ang ritual ay ilagay na ito sa tubig. Hayaan na nakababad ang mutya hanggang sa 3 minuto mga kagimat. At pagkatapos ang huling gagawin mga kagimat, ang tubig na pinagbabara ng mutya ay ito ang iyong gamitin na panghaplas sa tiyan ng nais mong tulungan na aura. So ito po ang ritual mga kagimat. Agram, hagum, adunarim, ipatalab ang gahom, ipisum, rambut, bendisyon, ilturam, salbum, salbaim, salbami. Ang mutya ng rambutan ay pampaswerte din ito sa kahit anong uri ng mga negosyo. May malakas na money magnet mga kagimat. Nakakatulong din ang birtud ng agimat na patibayin ang relasyon patuhoy sa mga mabubuting kaibigan. May kagahom bilang wishing stone. Nakakatulong din ito na magbalanse ng ating tagsang mga emosyon, nagpapalakas ng ating katawan at kalusugan, at nagpapaliwas sa mga kritikal na mga sakit, pampataboy ng mga kamalasan, pangontra sa mga masasamang elemento at sa mga mahikang ituman. May matibay din ito na proteksyon at depensa patuhoy sa mga hindi inasahang mga panganib at mga sakuna, at nagpapalakas ng ating memorya mga kagimat, proteksyon sa biyahe at nagpapalakas ng abilidad sa mahikang pangtanggal ng pasok at mga suhot. Tungkol naman sa mga bawal na sangkapagimat na ito ay bawal dalhin sa sementeryo, bawal dalhin sa mga lamay, bawal kang mahakbangan kapag suot ang sangkapagimat na ito, bawal makipagtali kapag suot ang agimat na ito, kailangan kunin mo na ito sa katawan bago gawin ang mga pinagbabawal para hindi lulusaw ang taglay niyang mahika gahom. Pero kapag sakaling nakalimutan at nagawa ang mga bawal, ang gagawin lang mga kagimat ay pahiran lamang ito ng Divine Oil Aura, babaylan unom, para manumbalik ang taglay nilang mga mahika gahom. Tungkol naman sa pampalakas at pampaamo ng sangkapagimat na ito ay pahiran lamang ng Divine Oil Aura, babaylan unom. Ang sangkapagimat na ito ng aming makita at makuha ay tinipon silang lahat at binasbasan ng mga sagradong ritual babaylan unom upang sila ay malinis at malikop sa putiang bertudis mahika gahom. At sobrang dami pa nito magagawa mga kagimat na madiskubrihan nyo mismo kapag sakaling tangan o alaga ang ganitong sahing sangkap agimat. Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyo mga kagimat. Naway pagpalain tayong lahat ng mga putiang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib, at likupin ng kabanal-banalang bertudis niyang gahom at ibuhos ang swerteng bugna.